sa Cavite Rally, mga kababayan, hindi na daw binanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Amy Marcos, hindi na in-endorse. Napuno na siguro. Pero nag-react na mga kababayan si Amy Marcos. Okay niya. Kasi daw siya magpo-focus sa investigasyon sa pagkakaaresto kay Digong sa illegal. Sabi ng mga international law experts, legal lang niya. Lahat na observe. It is within our, it is within the bounds of the law. Domestic and international law. Yan yung sabi doon sa interview mga kababayan. Interview mga kababayan ng Presidential Communications Office sa international law expert na si Joel Botoyan. Yan yung interview ni Yossi Claire. International Court. Pakiliwanag nga po yan, Atty. Botoyan. Yossi Claire, dalawang basihan yung validity ng implementation ng warrant of arrest, no? Unang-una nandyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. And nakasaad dun sa may Article 17 ng RA 9851 na kapag may warrant of arrest na inisyu ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Nakalagay doon na kapag inaresto yung isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, ang procedure ay pwedeng idaan sa competent judicial authority at meron lang very basic na pwedeng tanungin yung competent judicial authority. Wala na siyang jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest, nakalagay doon sa Article 59 mismo. Ang pwede niya lang gawin is i-verify yung identity ng naaresto, kung siya nga yung nakalagay sa warrant of arrest, and to make sure na yung rights ng yung arrested person ay respected pursuant to our domestic law. No? Ngayon, meron ng decision ang ICC mismo with respect to ano ba yung binding effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority. Sabi ng ICC sa Ongwen case noong 2015 na there is no duty on the arresting country to follow the procedure under Article 59. So hindi kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority for as long as yung substance ng Article 59 is complied with, which is what yung identity ng accused, saka kung respected yung rights ng accused. Anong nangyari nung pag-aresto kay former President Duterte? Binasahan siya ng Miranda rights niya. No? So that's pursuant to our domestic law on arrest. And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa. No? So yung substance ng Article 59, we're actually complied with. So talagang both under our local law and under the ICC statute, complied with valid yung implementation ng warrant of arrest. Yusek Claire. Expert yun. Si Amy, hindi man po expert. Hindi man siya abogado. Ito siya yung balita ngayon. Marcos escapes sister in Alianzas Cavite sortie. Amy says, okay. Hindi na siya in-endorse, hindi na siya minention. Ngayon, wala pang reaction yung Palasyo Malacanang kung intentional o nakalimutan lang. Pero alangan man pong nakalimutan na may script po yun. Scripted ang mga speech ng Pangulo. Di ba na nakikita ninyo? Tinitingnan niya. Alangan man, yung mismong kapatid niya nakalimutan. Di ba? Yan balita ngayon mga kababayan dito. After Senator Amy Marcos announced that she would be skipping the campaign rallies of the administration senatorial slate to focus on probing former President Rodrigo Duterte's arrest, her brother President Ferdinand Marcos skip her while introducing candidates in the sortie in Cavite kahapon po. Ngayon, sabi ni Amy Marcos, kailangan niya, total sinabi ko na ang aking tututukan ay ang pagsisiyasat ng mga pangyayaring labag sa batas noong kinuha si FPRRD.
Siguro nasagad na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sobra na niya ito si ate. Pinagpapasinsyahan ko nga niya ito. Matagal na nga panahon pero sinasagad niya ang aking pasensya. Tulad ng dating Pangulong Digong, sinagad yung pasensya ng ating Pangulong Bongbong. O di ayon, pinaaresto siya mga kababayan sa CIDG. Inayaan na i-implement yung warrant ng ICC through Interpol. Binitawan ng ating Pangulo yung Sword of Damocles. Sapol agad po yung puno. In this array na ngayon, yung PDP laban, yung mga Duterte, confused kung ano yung gagawin. You see? Yung ating Pangulo po, tutok na tutok sa trabaho, pati sa kampanya. Yan o. Sa bagong Pilipinas serbisyo ang inililapit sa mamamayan. Sa Dasmariñas, Cavite, tiniyak ni Pangulong Marcos ang whole of nation approach sa pagtugon sa pangangailangan ng taong bayan, lalo na sa 4Ps at AIX beneficiaries. Tampok ang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas, ang job opportunities na dala ng DOLE Job Fair, ang mas murang bilihin mula sa kadiwa, pati na rin ang libreng medical consultation at lab services na inilapit ng DOH sa ating mga kababayang Kabiteño. Tuwang-tuwa po ang mga tao. Yan po, pinagkakaguluhan ng ating Pangulo. Tingnan ninyo. Yan o. Di ba? Yan. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulo. Rockstar pa rin po, mga kababayan. Di ba? Andiyan po si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Pakinggan natin mga kababayan. Kaya po kami nandito upang ibuo itong aming mga ginagawa na isang pagsasama-sama ng mga iba't ibang departamento upang makapagbigay ng tulong sa inyo, upang makapagbigay ng kung ano pa ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Alam niyo po, ang nangyari po sa ating pamahalaan ngayon, ang aming ginagawa ay kinilala kaagad namin na hindi siguro kaya ng isang departamento lamang ang problema na hinaharap ng taong bayan. Kaya tawag po namin dyan ay all of government approach. Lahat po ng buong gobyerno ay pinagsasama-sama namin. Dahil kagaya ng aking nasabi, hindi naman po DA lang, agriculture lang, kaya nang ayusin ang problema. Hindi naman po DSWD lang, matatapos na ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi po kaya ng isang departamento lamang. Kaya ganito po ang aming ginagawa. Di ba? Yan ang serbisyo ng bagong Pilipinas. Ngayon, pakinggan natin yung ating Pangulo doon sa rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Tingnan natin kung na-mention pa si Amy. Diyan po, dinumog ng libo-libong tao. Yan ang totoong mga supporters. Hindi yung mga nagrarally po sa pagka-aresto ni Digong. Karamihan po, yung mga videos po, recycled. Yung iba, hindi man sa kanila. Mga rally sa ibang bansa. Sa Serbia. Pati yung sinulog prayer, rosary, ginawang, rally ng mga Duterte daw. Pagkalat sila ng fake news para palabasin. Grabe yung nagpoprotesta sa pagkakaaresto ni Digong. Huwag kayong maniniwala kasi santambak silang mga fake news. Inamin na ng mga DDS vloggers doon sa Kongreso mga kababayan sa TRICOM na fake news nga sila. Iyakan. You see? Grabing tao po. Anong sigaw ni Andrew E? 12! 12! Para 12 pa rin yung sigaw ng ating Pangulo pero hindi na na-mention daw si Amy Marcos.
Pakinggan natin. Yan po ang aming alyansa. Maraming salamat po. Magandang gabi na siguro. Magandang gabi na po sa ating mga kaibigan na tiga Cavite at tiga Calabarzon na nandito ngayong gabi. Ay nagpapasalamat kami at kayo'y nakaharating. Matindi po ang crowd. Dito sa aming Siksika. pagpapakilala at pagpapakita sa inyo at ihaharap namin sa inyo ang ating mga kandidato ng alyansa. Alam po ninyo, yan po talaga ang aming iniisip upang makatulong po sa ating mga kababayan. Baka maitanong po ninyo, bakit ang tawag sa grupong ito ay alyansa? Alyansa po dahil pinagsama-sama natin po ang mga pinakamagagaling, ang lahat ng mga pinakamahusay, lahat ng pinakamahabang karanasan at malalim ang dunong sa pagsiservisyo publiko. Kaya po, kung kadalasan po, ang ating mga pagka napunta po kayo sa kampanya, makita po ninyo lahat po ng nakaupo rito sa entablado, pare-pareho po ang suot na t-shirt. Ngunit ngayon, kung titignan niyo po kami, iba-iba yung t-shirt, iba-iba yung kulay namin. Dahil hindi na namin masyadong inintindi kung ano ang kanilang naging partido, ang kanilang naging political party. Basta't ang tinignan lang namin sino ba ang sa ating palagay ay ang malaki maitutulong sa taong bayan. Sino ba sa lahat ng ating mga kilala ay handa na magkapit-bisig sa kanilang kapwa-senador. Wala si Amy kahit dito. Sa mga local government official, sino ba ang mga kilala na marunong magpatakbo ng ating lehislatura? Ang marunong na sumulat ng mga magagandang batas. Yan po ang aming napili. Yan po wala kahit dito po. Alyansa. Hindi linagay dito. Ito yung kaibahan po nito ng pagsasama na ito. Ang kaibahan po ito ay may panindigan po. Yung panindigan po namin ay hindi lamang na manalo sila sa darating na halalan, kundi po na makatulong, na makagawa ng maraming pamamaraan upang ang taong bayan ay gumanda naman ang buhay, upang naman masasabi natin mas maganda po ang Pilipinas ngayon kaysa sa nung tayo ay bagong upo. Kaya naman po, Di na sinama sa visuals po, sa backstage. Alam niyo po, ako po ay galing lang sa Regional Development Council. Ano ba yung Regional Development Council? Yan po yung inyong mga city mayor at saka yung mga gobernador ninyo. May council po kayo na nagbibigay ng mga paalam sa national government kung ano yung mga nangyayari. Alam nyo ba po na ang Calabarzon, ang 4A, ang Region 4A, ang pinakamaganda ang economic performance ng Region 4A. Alam nyo ba, ang inyong economic performance mas maganda pa kaysa sa National Capital Region, mas maganda pa kaysa sa NCR. Kaya naman po, nakita po naman ninyo, dapat kami naman sa national government, iniisip po namin, paano po para pagandahin po, dahil biglang dumami ang tao dito sa Cavite, biglang dumami ang tao sa Laguna, biglang dumami ang tao sa Batangas. Alam niyo po, paano? Kailangan na magpaglagay tayo ng pabahay, maglagay tayo ng ospital, maglagay tayo ng mga eskwelahan. Lahat po yan ay kailangan maglagay tayo ng kalsada upang hindi nahihirapan ang mga bagong dating sa inyong probinsya. Kaya po, malalaki po mga proyekto ang aming nakakasa para sa Region 4A, para sa Cavite. Kaya kailangan po para mabuo, para maging maganda wala dyan, ang tuloy-tuloy ng kaunlaran ng Region 4A, ng Calabarzon, ng Cavite, ay kailangan po natin ng mga magagaling na senador.
Kailangan po natin ng mga senador na nagkakaisa, na nagtutulungan. Ako naman, sa aking palagay, ay napakapalad ko po. Dahil kapag nanalo na itong ating buong ticket, ay napakapalad ko po dahil isang Pangulo ay meron siyang mga kasamahan na kasing galing, kasing husay, kasing sipag, kasing bait at nagmamahal sa taong bayan na kagaya na itong grupong ito. Kaya po, ipinagmamalaki po na. Alam nyo naman, narinig nyo na Si po Amy sila. Agmal niya, si Digo, Narinig nyo po tapos si sila Sara, sa kanilang mga nadaanan na isinusuka ang kanilang mga karanasan. sinusuka yung Narinig nyo po kanyang sa kapatid. kanila ang kanilang mga plan nais gawin upang pagandahin ang inyong mga buhay. At yan po naman, maliwanag na maliwanag. Lahat po ng nakaharap po sa inyo ay marurunong po sila. Dahil kung iisa-isahin po natin, lahat yan starring, lahat yan. Kaya nakakagulat, pinagsama-sama po natin, yan talaga. Ang tawag ngayon sa eleksyon na ito, sa mga kandidato ng alyansa, ito na po yung tinatawag na Dream Team. Dahil po ay sila ang pinakamagaling na ating mahanap. Sila ang nagpakita ng tapang, ng bait, ng husay, ng sipag sa pagtulong sa ating mga kababayan. Alam niyo po, hindi po sila mga baguhan. Ilan po sa kanila ay dumaan na po sa Senado. Dati pong mga senador. Andiyan po si Senador Cayetano. Andyan si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at Senator Soto. Si Senator Soto hindi lamang naging senador. Wala si Amy, hindi talaga dinanggit. Pa. At masasabi ko naman, noong ako'y senador po, siya po ang Senate President namin. At kaya kinakahangaan po namin mga senador dahil siya ay napakagaling niya na magpatakbo ng aming lehislatura. Nakakahanap po siya, marunong po siya na makahanap, na magkasundo. Kahit na nagtatalo kami, halos mag-aaway na kami. Alam mo naman mga senador, mahilig magdebate. Nakakahanap siya ng paraan upang kami magkasundo, upang maging maganda ang ating mga batas. At yung ilan po ay dumaan din po sa mababang kapulungan. Sa naging congressman din po. Nandiyan po, Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Yan po ang ating mga naging kasamahan. Yung iba po, naging classmate ko pa. Si Congressman Abi Binay, seatmate ko pa. At siguro sa lahat ng mga congressman napupuna kami na laging naghahalakakan. Kasi po, doon kami sa house, marami po kaming mga ginagawang trabaho. Ngunit sila po ay sanay na. Wala na pang OJT ito mga ito. Basta pumasok, unang araw pa lang, unang oras sa unang araw, magtatrabaho na nila. Alam na nila ang gagawin nila. Apat naman sa kanila ay tumaan sa tinatawag na cabinet level. Ang kanilang, o kundi sa kabinete mismo, cabinet level ang kanilang mga hinawakan na posisyon. At sila po ay si Secretary Benhur Abalos ng DILG. Paano po siya naging DILG Secretary? Dahil po, nung umupo ako bilang Pangulo, inisip ko, sino ba ang kilala ko na nakakaunawa sa lahat ng mga problema ng LGU, kung ano ang mga kailangang gawin at paano ang magiging koordinasyon ng local government at saka ng national government. At naisip ko po, dahil balitang-balita po na mayroong isang magaling na mayor nang galing sa Mandaluyong City. Kaya po napili atin na naging secretary po, si Secretary Benhur Abalos. Ang isa pang naging Secretary Erwin Tulfo, siya po ang DSWD. Na pumaalala ninyo, ay siyang napakasipag dahil nga naman. Nung naghahanap ako ng DSWD Secretary, sino ba ang kilala ko na ang buong buhay ay wala na lang ginagawa kundi tumulong sa mga maliliit, kundi tumulong sa mga api.
kundi tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ay maliwanag naman at kaya ko po linagay bilang kalihim ng DSWD si Secretary Erwin Tulfo. Ang isa pang naging secretary level na opisyal ay ang anak ng Cavite. Siya naman ay Secretary Tolentino ng MMDA. Ang MMDA po, Metro Manila po yan. Ngunit, nung hawak po ni Chairman Tolentino yan, ay kahit nasa labas ng sa labas ng Metro Manila, ay marami pa rin po siyang natutulungan. Lagi ko pong kinikwento ito na nung kami ay nasa pagkatapos po ng Yolanda at kami nasa Leyte at nag-aantay at naghalos magmamakaawa kami para matulungan kami ng national government. Ang una pong nakarating sa amin at may dalang mga heavy equipment ay nagulat lang po kami. Bigla na lang po si Tol, ando na. Sabi ko, nung ginagawa mo rito, ay dala ko yung mga heavy equipment dahil balita ko na meron kayo, may pangangailangan kayo. Kaya po, siya nasa MMDA, ngunit hindi lamang Metro Manila, kung hindi lahat ng mga nangangailangan basta't kaya niyang matulungan ay tinutulungan niya. Ang isa pa po na senador natin na cabinet level ang nahawakan ay si Senator Lacson na naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Yung pong opisinang yun ay ginawa po yun para tulungan ang mga naging biktima ng Yolanda. Pagkatapos pagdaan po ng bagyo, ng napakalaking bagyong Yolanda, ay siya po ang namahala upang magtayo uli ng bahay, upang maglagay ng mga water system, upang mailipat ang ating mga kababayan na naging biktima ng Yolanda. Ngunit si Senator Lacson, hindi lamang po yan. Siya po, nakita naman po ninyo, siya rin po ay naging Chief PNP. Hepe siya ng buong pulis ng buong Pilipinas. Hindi baka maalala po ninyo, nung una siyang umpo, anong ginawa ni Chief PNP, Lacson? Bagong upo siya bilang hepe ng PNP, ay tinitignan niya yung kanyang mga pulis at yung mga malalaking tiyan na walang ginagawa, naka-standby lang, ay pinapatakbo niya para yung mga pulis doon makita na talagang antang-handa magtrabaho. Bukod pa ron, nung panahon ni Senator Lacson bilang hepe ng chief ng PNP, mula nung panahon na yon, yung pinakamataas na approval rating ang nakuha ng PNP sa buong kasaysayan ng PNP. Hanggang ngayon po, hindi pa natin natapatan yung ganung klase. Alam naman po nila na ang government ay sa lahat po ng iba't ibang opisina, mula po sa local government, mula po sa cabinet level government, mula po sa lahat ng sektor ng pamahalaan, ay sila po ay sanay. Kaya naman po malakas ang loob namin na sila ang iharap namin po sa inyo. Meron din po tayong mga local government official. Andyan po ang mga naging gobernador. Palagay ko, alam namin nyo kung sino ito. Unang-una, naging governor ng napakalaking lalawigan ng Pampanga. Sinong may alam? Governor Lito Lapid. Kayo naman, pambira. Hanggang dapat maalala ninyo dahil nakita po ninyo kung puntahan ninyo yung Pampanga. Para pong Cavite, napakabilis ang pagpaganda. At yan po ay sinimulaan ng ating butihing gobernador. At dito naman po sa Cavite, sinong naging governor ninyo na tumatakbo ngayon bilang senador? Sorry, hindi kayo yata kilala Governor Bong Revilla. Meron din tayo mga big city mayor.
para makita naman po ninyo na lahat po malawak Hindi talaga po ang nabanggit si kanilang karanasan. Amy Marcos? Malapad po ang kanilang Governor experience Amy Marcos? para maging handa Congresswoman dito sa Amy kanilang Marcos? Lahat tinatakbuhan yan, na posisyon. inawakan niya eh. Kaya nabanggit ko na po. Before maging Ang senador. naging mayor ng Mandaluyong City, Mayor Benhur Abalos. At nung panahon po niya, kilalang kilala po ang Mandaluyong City dahil napaka-progresibo. At si Mayor Abalos nung panahon niya ay marami pong natanggap na premyo, marami pong natanggap na pagkakakilala dahil sa magandang niyang patakbo ng kanyang lungsod ng Mandaluyong. Isa pa po, alagay ko, alam din ninyo, ang naging mayor naman ng Tagaytay na nandito sa entablado. Kilala po ninyo. Ayun. Sino yung kamag-anak mo ata yung nagawa? Si Tol. Naging mayor din na ng Tagaytay. Si Mayor Tol Tolentino. At doon siya tumagal, lalo pa noong panahon pa nung ang Tagaytay ay nagsisimula pa lang na maging very, very progressive. At siyempre, ang mayor, kasalukuyang mayor ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Alam na ba, alin ang pinakamayaman na lungsod sa Pilipinas? Makati po. Makati City, the richest city in Manila, ang mayor po, si Mayor Abby Binay. Alam nyo naman po, sa pagka naisip natin, pinakamayaman siya na lungsod, sasabihin natin, siguro, madaling-madali ang trabaho ng mayor dyan dahil marami siyang pondo. Hindi siya naghihirap sa pondo. Totoo nga naman, ngunit, alam nyo po ang ginawa ng ating butihing mayor. Ay ang kanyang ginawa, lahat na maipamigay niyang libre sa kanyang mga constituent ay ginawa po niya. Ang dami po na benepisyo ang pinamimigay ng City Government of Makati dahil po sa ating Mayor Abby Binay. At kung pag-uusapan naman ang mga kababaihan, hindi po tayo may iwanan dahil nandito naman po ang ating mga magigiting na mga magre-represent sa ating mga kababaihan. At ang ating mga kandidato na babae ay hindi po pangkaraniwan po. Sila po ay siguro sila na yung pinakamatapang, sila na yung pinakamasipag na nakita ko. Kaya naman po maaasahan ninyo dito sa ticket na ito, kapag nahalal, ay hindi po mawawala ang boses ng kababaihan. Palalakasin natin ang boses ng kababaihan at makakatiyak po kayo na ang karapatan ng mga kababaihan ay pagtatanggol. At dito po sa akin, kadalasan po, pag nagsasalita ako dito tungkol dito sa ating mga kandidato, ay pinagmamalaki ko kung saan-saan po silang nanggaling. Ngunit, kung titignan po natin, hindi talaga binanggit sa mga kababayan. Dapat nabanggit dun si si Amy. Tatlo ang Kabitenyo na tumatakbo bilang senador sa alyansa. Meron pang one-half. Dahil po si Mayor Binay nakapangasawa po ng tiga Cavite rin. Kaya kailangan naman siguro dapat din may magre-representa rin po sa mga galing po sa iba't ibang lugar. Meron din po tayo niyan. Andiyan po, siyempre, yung ating minamahal na champion, ang ating champion na si Manny Pacquiao. Na si Manny Pacquiao ay galing sa Bukidnon, sa Sarangani at sa Jensan. Ito pong si Erwin Tulfo, ay laking Davao po ito at tumagal din siya sa Sulu. Ay kaya dahil po ay doon na destino ang kanyang ama. Sumama po siya sa kanyang ama at doon na destino ang ama po niya ay naging bayani ng ating bansa. Baka po hindi ninyo alam na meron
Dati pa, bago pa si Senator Tito Soto, meron na pong Senator Soto noon. At ang unang Senator Soto po ay sa Cebu naman nanggaling. Kaya naman, alam natin, makikita ninyo na nanggaling sa iba't ibang bahagi ng ating minamahal na Pilipinas ang ating mga kababayan, ang ating mga kandidato. Ay wala po dito ngayon, pero si Camille Villar, siya po, ang mga ninuno niya ay galing po sa Iloilo, kaya't mga Ilonggo naman. Kaya naman po, makita mo very well, kung sabihin, balansyado po. Balansyado sa kanilang kaalaman, balansyado sa kanilang tinutugunan na problema sa iba't ibang lugar ng buong Pilipinas. Ang hangarin talaga ng ating alyansa, ang direksyon talaga na tinutunguan nitong ating alyansa ay ang pagpaganda ng Pilipinas, ang pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Parang di nabanggit si Pia Cayetano. Ang kaunlaran, hindi po ang pag-away-away, hindi po ang pang-aapi. Binabantayan ko si Pia Cayetano. Si Camille nabanggit, pero si Pia parang hindi. O paninigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon, hindi mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kabuluhan, wala namang kinalaman sa serbisyo publiko. Ang mga kandidato ng alyansa na ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan. Pero si Pia nandyan sa isang Pilipino. Sa visual. Paglalaban po natin ang ating soberanyo at yan ay gagawin natin sa pamamagitan ng siya ay may yung wala. Pag-uusap, sa pagka-diplomatiko at sa pagkapakita ng dignidad ng mga Pilipino. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo. Hindi tayo kailangan sumunod sa kahit sino mang dayuhan. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman na sa ating sariling bayan. Sa laban naman, kontra sa krimen, kontra sa droga, wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon ay pumatay ng libu-libong Pilipino. Ang dapat po dyan, para masolusyonan po yan, ang ating magsulat ng magagandang batas, ang ating pagsuporta sa mga pulis, ang ating pagsuporta sa ating mga local government officials upang magawa nila na mabuti ang trabaho nila. At pagdating naman po sa ekonomiya, ito po ang pinakamahalaga na ating ginagawa ngayon dahil tayo ay bumabawi pa lang tayo ngayon sa pandemya. Kaya kailangan na bigyan natin ng pansin ang ating ekonomiya. Para sa trabaho, huwag naman natin puntahan, huwag na natin balik-balikan. Hindi natin kailangan ang mga illegal na industriya kagaya ng mga pogo na naging pugad lang naman ng krimen at karahasan. Kaya't po ay binanla po natin yan. At ang tunay na solusyon ay para sa trabaho at sa kabuhayan at suporta sa maliliit sa mga nangangailangan. Yan po ang tunay at tamang solusyon sa mga problemang yan. Magkaisa po tayo sa pagpili ng ating mga leader na tapat sa kanilang tungkulin. Buo ang panindigan at handang maglingkod para sa mga maging mas maginhawa ang ating mga kabuhayan. Ito po ang ating alyansa. Ito po ang ating hinaharap sa inyo. Ito po ang magdadala sa atin ng kaunlaran. Ito po ang magdadala sa atin ng pagkakaisa. Ito po ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Wala talaga pa. Nilaglag na ng ating Pangulo si Amy Marcos. Hindi kasi nakikiisa. Ang pagkikiisa niya kay Digong
at kay Sara na gustong patalsikin yung kanyang kapatid. Gustong iluklok si Sara. So, napuno na, mga kababayan, madaling sabi. Napuno na yung ating Pangulo. Deserve. O ngayon, ito yung latest kay Digong. Pinag-uusapan na, mga kababayan, yung pag-freeze sa mga assets ni Digong. Oh. Freeze of Duterte's assets under study. So, pinag-aaralan na ng AMLAC. The Anti-Money Laundering Council is considering freezing the assets of former President Rodrigo Duterte following his arrest in detention by the ICC. The AMLAC is studying this matter, sabi po ni AMLAC Secretariat Executive Director Matthew David. Earlier this week, Presidential Communications Office, USEC, Claire Castro said the AMLAC would determine its course of action if the ICC requests a freeze on Duterte's assets. AMLAC Chairman in Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Rimolona Jr. told the Times that such a move is not simple legally. Under Republic Act 9160 or the Anti-Money Laundering Act, the Council can request the Court of Appeals to issue a freeze order if it finds probable cause that a financial asset such as money or property is linked to unlawful activities. In July last year, former Senator Antonio Trillanes filed plunder complaints against Duterte and Senator Bongo before the DOJ over the alleged irregular awarding of 184 government contracts worth more than 6 billion pesos. So yun, mga kababayan, ang kinahinat na ni Digong, nasabi nga, mga kababayan, ng mga netizens, kung nanahimik na lang sana si Digong, saka si Sara Duterte, kayo ni team dati, hindi siya nagmayabang, hindi siya nagbanta, hindi nag-ambisyon na maging designated survivor, hindi sana ito nangyari sa kanila. You see? Kaya itong lahat na mga kababayan na trouble na kinakaharap ng pamilya Duterte, sila man lang po yung may gawa niyan. Sabi ni Enrile. Kaya walang dapat ibang sisihin kundi sarili nila. Hindi po yung ating Pangulong Bongbong. Sila yung nagkamali. Silang gumawa ng mga bagay na ikinapahamak po nila. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, automatch po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.